nagtatanong kasi, actually andito po kasi ako sa planta. Nagma-manage tayo ng planta from time to time, may mga nagtatanong tayong mga kasama kung anong gagawin. So ayun, balik tayo sa gas lubricants ano, ayun, may mga bagay kasi na hindi puwedeng mabasa 'no, kaya ginagamitan natin siya ng gas lubricant ano, most commonly yung air 'no, ah, baba. So dun sa mga bagay na yun nga nabanggit ko kanina na hindi puwedeng basain, so usually ang ginagamit natin is gas lubricant ano. So for liquid lubricants, so ito ay ginagamit natin when low viscosity oil have low fluid friction losses and hence results in low heat generation. The liquid can carry away heat kagaya na nabanggit ko kanina. Has a high boiling point and low freezing point. Also high resistance to oxidation and wear. It also has non-corrosive properties. So liquid oil lubricant is used in the bearings, hinges, sharpening of plates, and the tool management, tool maintenance. So basically, oil is used when you want to lubricate anything without the use of grease. So mamaya, pag-aralan natin kung kailan ginagamit yung grease at kailan gagamitin yung lubrication o yung lube oil. If you require the lubrication, which decimal element are in need without disturbing anything else. So, liquid lubricants, ito yung pinaka-basic, ah, 'pag sinabing lubrication ano, ito yung mas pamilyar sa ating lahat. Lube oil tinatawag sa ating mga sasakyan. So, sabi nga dito, ito yung ginagamit natin sa mga bearings, again to lubricate, nabanggit na kanina yung mga purpose, coolant, panglinis, cleaning. So, yan yung ginagamit natin, yung liquid lubricants. Ito naman, mas familiar tayong lahat dito, yung ating tinatawag na penetrating lubricants. So, penetrating oil, ito yung pinaka-familiar sa atin, or yung penetrating fluid. It is a very low viscosity oil. It can be used for pre-rusted mechanical parts such as nuts and bolts so that they can be removed. Because it can penetrate into the narrow space between the threads of two parts and split up rust. So, ayan, pamilyar na pamilyar tayo dyan sa tinatawag na WD-40. So, tanong, bakit daw tinawag na WD-40 and what is the commonly main ingredients ng WD-40? No? So, sabi, may nagsasabi din na, yun nga, basically, ang main ingredients po ng ating WD-40 is fish oil. Pero hindi kagaya ng fish oil na iniinom na ginagawang vitamins. Ano. Siyempre, yan po ay, ang tawag dito, formulated na. No? Hindi basta fish oil is yung galing mismo sa isda. Ano, formulated na po yan, may chemical nang isinama. So, WD-40, water displacement 40. So, ano bang nangyari diyan? So, actually, ginawa o na-create itong WD-40 to protect yung ating mga rocket ships 'pag pinadadala sa outer space, 'no? So, yun yung main purpose niyang WD-40, kaya siya create. So, nung ginamit itong WD-40, nakita nila na maganda yung naging result. So, yung ibang empleyado, alam mo na, human nature, naglalabas sila do'n sa company. Kaya mas lalo siyang nakilala. So, WD-40, water displacement 40. Bakit 40? Kasi 40th formula. No, na-perfect nila sa pang-apat na pong formula. So, yung WD-1, hindi maganda ang result. WD-2, ganun din. 3, 4, 5, hanggang umabot tayo dun sa WD-40. No? Hanggang sa nakilala na si WD-40, ginawas na siyang commercial lubricant. Kaya meron tayo ngayong WD-40. At meron tayong kasabihan, if the part should move, use WD-40. If the part should have not moved, gamitan natin ng duct tape.
So ito na yung ating grasa, yung ating semi-solid lubricant. These are semi-solid lubricants. They come in different color, sticky mash, which used in the bearing for lubrication purposes. It has unique properties, which include resistance to water and can withstand harsh climate and condition. So, important additives, thickener, and more. So, ang main difference lang po ng ating grasa at saka lube oil is yung addition ng thickener. No? Yung ating lube oil, malapot siya. Pa? Itong grasa, malabnaw siya. Itong grasa natin malapot. Pa? And basically, we use lube oil dun sa mga parts na hindi natin pwedeng baklasin. Lube oil, for example, sa engine, hindi naman natin siya kailangan baklasin para i-lubricate. So, lube oil ang gagamitin natin sa kanya. Para doon naman sa mga pyesa na madaling baklasin, madaling i-disassemble, grasa yung gamit natin. And yung isa pang difference nilang dalawa is we use lubricating oil internally while we use greases externally. For example, sa mga bike natin, sa mga kadena, pwede natin siyang gamitan ng lube oil. No? Kaso pag lube oil lang ginamit natin, malabnaw, tutulo agad. Diba? Hindi nare-retain dun sa ating kadena yung ating lubrication. Kasi malabnaw nga siya, tutulo agad. Nawawala. Diba? Yung grasa, pag nilagay natin sa kadena, nag-i-stick siya doon, naandun siya, hindi siya basta nawawala. So, may advantage at disadvantage. Disadvantage niya, syempre, dahil siya ay malapot, naandun lang siya sa ating kadena, pag nagkaroon ng contaminants, kasama pa rin siya, naandun pa rin siya sa kadena. So, may advantage at disadvantage yung paggamit ng ating lube oil at saka grease. So, grease has the ability to mix well with the oil's lubricants with a stickiness and allow the lubricants to get collected on the surfaces. Grease also works as a barrier to protect the surface and can even act as a barrier protecting the surface from all those contaminants that have the ability to damage the surface. Example, several greases and oils all came in range of consistencies. Grease has its own downside due to its extreme thickiness and sticky nature. It can easily cause resistance in fast running devices. So grease is used in chains, banggit na kanina, linkages, bearing, and gears, mga conveyors natin. It came with several types such as marine grease, white lithium grease, silicone grease. While lubricating oil manufacturers use these oils in cars or heavy commercial vehicles. So again, basically po, when we will be using lube oil, ito ay ito sa mga parts internally, while we uses grease sa mga parts externally. No. So another type of solid or dry lubricant is yung ating tinatawag na graphite, hexagon boron nitride, molybdenum disulfide, and tungsten disulfide. So, dry lubricant retain their lubricity to very high temperature. The use of some such material is sometimes restricted by their poor resistance to oxidation. Isang common at saka example ng ating tinatawag na dry lubricant is yung ating PTFE o yung ating polytetrafluoroethylene or we commonly known as the Teflon. No, lubricant po. Sample po ng ating dry lubricant is Teflon. No.
For sure pamilyar kayo diyan ano, lalo na yung mga nasa pagtutubero ano, pagkakabit ng tubo. So nilalagyan natin ng teflon yung mga, ah, dulo ba, kasi it act as a sealant 'no, para din to lubricate madali nating ma-seal yung dalawang parts na kino-connect. So solid lubricants are used in threaded rods, locks, printer rails, and the hinges. They come in various types such as graphite powder or in the form of spray, silicone spray, molybdenum disulfide spray. When you want to keep the surrounding surfaces clean, then you can use solid or dry lubricants. If your surface is exposed to remarkably high heat or to high pressure, which also to oxidize liquid oils. So to get on top of lubrication, your facility needs a plan that puts the right lubricant in the right places at the right time. With a well-defined maintenance schedule, the specific inventory for your equipment and lubricant in key location in your facility, you can cut down on the time spent lubricating equipment and prevent expensive failures. Lubrication extends the life of your equipment, allowing friction-prone parts to move smoothly with less wear. Lubricants bring other benefits depending on the equipment, including longer service life, better temperature regulation, and stronger material protection. The importance of lubrication maintenance is clear. Neglect will lead to failure. Small gaps can lead to bigger failures, and 40% all bearings failures can be tied up to poor lubrication. So, yun nga, nabanggit ko sa inyo kanina sa planta. Yan, sinasabi lang kasi 40% ng bearings. Ano? Pero sa planta, sa engines, if we follow yung tamang lubricating procedure, 80% ng engine trouble is prevented. Pakahalaga, 80% change oil lang. So, hindi ko nabanggit kanina yung isang example ng ating gas lubricant, no? Balik natin. Yan, gas lubricant. One example, one good example of a gas lubricant is observe. Now, makikita natin sa marine, sa mga barko, lalong-lalo na sa mga tinatawag natin dito, yung malalaking container vessels. No? Dito sa atin sa Pilipinas, alam ko hindi pa ito masyadong ginagamit kasi wala naman tayong sobrang lalaki. Ano? Pero abroad, ginagamit natin itong mga gas lubricants. So, maoobserbahan natin ito sa malalaking barko internationally. Kung makikita nyo, kung mapapansin nyo, doon sa likod ng mga barko, may trail. Ano, makikita nyo, alam ko familiar kayo sa mga barko na syempre kung saan dumaan yung barko, makikita nyo may mga bula-bula. Ano. Pero doon sa malalaki talaga, mga international containers, makikita nyo siya na may mga bubbles talaga sa likod, sa huli, kung saan dumaan yung ating mga barko. No? Yan po yung isang example ng gas lubrication. Ang ginagawa po nila dyan, doon po sa hull, sa ilalim ng barko, meron pong mga pipes doon na nagbubuga ng hangin directly doon sa tubig. You know? This hangin, this air act as a cushion. No? Parang yung barko nakapatong doon sa hangin, doon sa mga bubbles. Wala siyang halos direct contact doon sa tubig. Pero hindi naman siya 100% na walang contact. Meron, pero meron nga siya mga small bubbles sa ilalim, no? Na parang dun siya nakapatong. Sabi sa studies, nung ginamit ito sa maritime system, nakatipid daw yung maritime system ng 40% ng fuel.
Kaya hindi lang basta sa mga makina natin ginagamit yung lubrication po. So marami ding pinagagamitan outside ng mga usual engines natin. Ayan, yung isang main example ng ating gas lubrication, no, sa maritime system. 'Pag may mga tanong po kayo, pwede po kayong mag-raise ng hand and pwede rin po kayong mag-open ng mic. Since ako po kasi yung share screen, baka hindi ko lang makita ano, kaya paki-unmute na lang po yung sarili niyo. Pwede po kayong magtanong or kung sure naman kayo na hindi niyo makakalimutan yung tanong niyo, puwedeng at the end of our topic. Pero 'pag may naalala kayo along the way, pwede kayong mag-raise ng hand or mag-unmute, puwede po tayong magtanong, ano po. So, dito naman tayo sa ating PMS for downtime minimization. So, kung may downtime daw siya, meron daw tayong efficiencies. So, tandaan natin na nag-aaral nga tayo ng energy management system para maka-save tayo time, energy, money. So, iiwasan natin 'no, ang downtime. Siyempre 'pag may downtime tayo, 'pag sira yung ating makina, wala tayong benta, walang benta yung ating company. Nakatambay din yung ating mga personnel. Gagamit din tayo ng mga spare parts para i-repair yung nasira nating makina. So, sa energy management system, iiwasan natin itong downtime kasi downtime is another source of cost, 'no. Yun nga, 'pag nag-aaral po tayo ng energy management system, hahanap tayo kung saan tayo laging makakatipid. And since alam natin na 'pag may downtime, may additional cost, so iwasan natin magkaroon ng downtime, 'no. So paano natin maiiwasang magkaroon ng downtime? Eto na nga po, i-follow natin yung tamang PMS schedule, 'no. Sabi din diyan, decreasing downtime increase productivity. It maximizes our output and lessen workers' idle time. So managing downtime is equals to saving in time and or money. So downtime, meron tayong revenue loss kasi syempre walang production yung ating company. Downtime also affects your business and ultimately the client as well. Kasi syempre, hindi agad natin nagawa na provide yung output na kailangan ng ating client. So, maiipon siya. Nagkakaroon ng bottleneck. Kaya, iiwasan natin na magkaroon tayo ng downtime. So, downtime, andyan din yung ating monitoring and analysis para magkaroon tayo at ma-track natin yung ating breakdowns, ano. So, for sure pamilyar kayong lahat sa ISO ano, ISO 9001, yan. Yan yung ating, quality management system. Dito po sa ating QMS, isa po tayong lead auditor din ng QMS, dapat po naka-record lahat, ano po. Yung nabanggit dito na yung monitoring at analysis, dapat naka-monitor yan, dapat naka-record yan, dapat may data tayo niyan. Kasi pinag-aaralan natin bakit nagkaroon ng downtime, bakit nasira yung makina, anong nag-cause, bakit nasira yung makina. And andyan din po, inilalagay yung mga possible na pwede nating gawin, actions, para maiwasan na yung downtime. Oh, kasi kung paulit-ulit yung downtime, same reason, same na pangyayari, may mali na po sa ating approach. No? Kaya isang napakaganda po ng QMS, Quality Management System. Kasi dyan po na-analyze natin yung mga bagay-bagay. Kasi kung yung occurrence ng ating PMS is paulit-ulit, yung mismong sira ano po, ng ating makina, kunyari, laging nagkakaroon ng scratches yung ating liner, cylinder head liner. Paulit-ulit. After a year, nangyari uli. Parang
i-a-analyze na natin. Bakit laging nagkakaroon ng scratches na hindi dapat magkaroon ng scratches? So, iche-check na natin kasi baka mag-lead ito sa mas malaking problema pa. So, kaya napaka-importante din po ng ating ISO system. Sa ISO nga po, documentation and at the same time, mapapag-aralan natin yung mga approach na pwede natin gawin dahil kumpleto tayo ng dokumento, pwede nating i-analyze, masusolusyonan agad natin. So, ito yung ating mga checklist. So, first, ito po ay ano lang po ha, general. Always check yung ating maintenance manual, para specific po tayo dun sa ating makina o dun sa ating gagawin sa ating planta o sa ating workplace. First, check and top up yung box oil level. Check din natin yung mga breathers, grease bearing, check natin yung hydraulic power pack oil level, check din natin yung ating mga conveyor bearings, yung ating grease electric motor bearings, yung automatic, i-check din natin, yung ating lube oil system, yung pump operation, ating mga injector, yung ating divider block operation, ganun din yung ating mga grease lines and connectors. And we will also check yung auto lube oil, solenoid valve, and regulators. Again, ito lang po ay general. Always check yung manufacturer's manual kung ano po yung ating gagawin specifically para dun sa ating makina. Yeah, and another thing, we should also check yung quality and quantity ng ating lubricant in on our bearings. Ano po? Dapat po tama yung ating pag-top up na tinatawag. Pag nag-change oil po tayo, dapat sakto at dapat hindi din po sobra. Kasi pag sobra po yan, matatapon lang po yan. Itatapon po yung sobra. Tandaan po natin, kaya po may mga level yan kasi pag uminit po yung ating mga lube oil, nag-expand po yan. Kaya hindi po dapat ah, pinupuno. Ano po? Hindi po dapat punong-puno. May level po tayo na sinusunod. Ilang po ha, may punto lang po.
sorry, ayun, phone call lang. Again, let me share my screen. Nasaan na ba tayo? Ayan, lubrication system. So, nasaan na ba yung binanggit ko kanina? Nawala ako. Anyway, ayun. So, we need to check yung quality at quantity ng ating lube oil. Ano, hindi pwede tayong mag-overfeed. No? Kasi sabi ko nga kanina, nag-expand yung ating lube oil. No? Kaya pag sobra yung top up natin, matatapon lang, sayang. Ano? Kaya hindi dapat siya talaga pinupuno. Always i-check natin yung ating tinatawag na dipstick kasi nandun yung level, ano, yung minimum at maximum. Pwede naman natin siyang ilagay sa maximum. Ano, pero mas maganda in between, may level po doon nakalagay yung recommended. Kasi nga po, pag nilagay natin sa maximum, okay lang naman din po siya. Pero pag sinobrahan pa natin sa maximum, automatic po, masasayang lang yun. And hindi ko din po ata nabanggit kanina yung sample natin sa gas lubricant. Ano, mostly, yun po, nabanggit ko, ginagamit natin ito sa ating maritime system. Pero at the same time, ginagamit din po ito sa ating semiconductor system. Ano, sa mga semiconductor, syempre yan po, sobrang ingat-ingat po tayo dyan. Hindi po natin pwedeng basain. No? Pero at the same time, merong mga moving parts dyan na kailangan i-lubricate. So, dyan po tayo gagamit ng gas lubricant. So, continuing. So, moving on, top up or fill yung ating grease reservoir on automatic lubrication system. Ito naman po sa automatic lubrication system, nabanggit automatic. So, kailangan lang nating i-top up o punuin. Kasi siya po ang bahalang mag-lubricate nung ating engine o nung ating system na kailangan i-lubricate. So, we should also manage or single point, yung mga single point natin na lubricators. Also, ino-note din po natin yung ating oil samples. And nabanggit ko kanina, tuturuan ko kayo. Meron po tayong tinatawag na drop test or splatter test. Ano po? Ano ba yung drop test at splatter test na yan? Kasi nabanggit ko sa inyo, for example, dito sa atin sa planta, sa amin sa planta, ah, majority po ng ating mga power plants is off-grid area. Ano po? Mga nasa isla, sa malalayong lugar. Kung tayo po ay magpapa-oil test, padadala pa po yan sa laboratories. It will take time. Hindi naman po natin pwede na i-shutdown yung makina habang naghihintay ng ating oil test, no? Yung ating pinadalang oil sample. Kasi mangyayari, brown out dun sa isla. Po. So, dito po sa planta, meron kaming ginagawa na in-house na oil testing. Napaka-basic lang po nito. Ano, kung makakakuha tayo ng ating tinatawag na filter, lube oil filter, bubuksan natin ito, kung mapapansin nyo po, may papel siya sa loob. Ano. Pero kung wala naman na tayong sample na gano'n na lube oil filter, pwedeng sa mismong papel. Ano po, kuha po tayo ng papel and gawin po natin yung tinatawag natin na drop test. No? O drip test. No? Pareho lang po yan, drop test at saka yung drip test na tinatawag. So, sa isang papel, kuha lang tayo ng ating sample, ano, and then ipapatak natin dun sa papel. Ano, pagpatak na po yan, makikita nyo doon. Ano po, pag yung langis natin is maganda pa, makikita nyo maputi, malinaw. Ano po, kung medyo may contaminants na, makikita nyo yung sample ng contaminants, ano, maitim. Tapos makikita nyo parang may halo. No? Good pa po 'yun ibig sabihin, no? Pero 'pag yung langis nyo is wala na kayong makitang halo, no, at maitim na, hindi na maganda yung inyong langis, ano po. Yan po yung drop test. Yung drip test naman, magpapatak uli kayo dun sa sample paper natin. Bond paper, any paper na malinis. Pero mas maganda po is puti para nga po makita natin yung quality, ano, at kung may contaminants. Pag naglagay po tayo ng sample dun sa papel, iti-tilt natin yung papel patagilid. Ano, kasi siyempre 'pag pinatak muna natin do'n, nakatihaya siya, naka-level, po. So, naandun sa ibabaw lang yung langis. 'Pag naitulong na natin siya, nai-drop na natin siya do'n, iti-tilt natin. Padadaluyin natin yung ating langis.
'Pag dumadalo yung langis, ito sample lang po ha, konti lang, baka naman ang ilagay niyong madami. 'Pag nilagay niyo talagang madami, talagang tutulo yun, ano. Dapat single drop lang po, konting-konti lang, ano. Kasi yung magiging basis natin dito, 'pag yung lube oil is nagdi-drip, gumagalaw pa, okey pa yung langis natin, 'no. Pero 'pag yung langis kita niyo halos hindi na gumalaw, malapot na, hindi na okey yung ating langis, 'no. Yan po yung isang basic na ginagamit naming test ng langis dito sa planta. Pero siyempre makikita rin naman natin yan, eh, visual check pa lang natin dun sa langis kita na natin. So, kung another test pa na sinasabi ko is yung splatter test, ano po, ang splatter test naman po is ginagamit namin pagka gusto naming malaman kung may halong tubig yung ating langis, ano. Visually makikita agad natin 'yan, ano. For example, para lang kayo magkaroon ng idea, ano, 'pag kasi yung langis nahaluan ng tubig, magkukulay gatas 'yan, milky, maputi-puti, 'no, 'pag naghalo. Pero siyempre hindi natin basta-basta makikita 'yan 'pag nasa loob ng makina. Ba, sabi ko nga sa inyo kaya ginagamitan ng lube oil kasi internally nasa loob. Ngayon kung titingnan natin yung loob ng makina, babaklasin natin yon, napakadaming trabaho para lang makita yung ating, sample na langis. Although puwede naman nga nating gamitan ng splatter test. So, paano naman natin ginagawa itong splatter test? Ah, for sure lahat kayo nagpiprito, 'di ba? Ekspresyon na 'pag yung ating kawali mainit na, tapos may moisture pa, may tubig-tubig, nilagyan natin ng mantika, 'di ba, tilamsikan ang tawag nila sa Tagalog, 'di ba? Pero 'pag yung langis niyo walang tubig, walang mangyayaring tilamsik, 'di ba? Walang magiging splatter, walang ingay, ano. Gano'n din po yung tinatawag na splatter test sa langis, ano. Ang ginagawa namin, kukuha kami ng sample nung pinagdududahan namin na may halong tubig o yung makina na may halong tubig, kukuha kami ng sample do'n. Tapos magpapainit kami ng, kawali. 'Pag mainit na, ida-drop namin do'n yung sample ng lube oil. 'Pag nagkaroon ng splatter, tilamsikan sa Tagalog, ibig sabihin may tubig yung langis. So, 'pag gano'n, magpapalit na kami nung lube oil, 'no. Pero siyempre iche-check din namin saan nanggaling yung tubig. Baka may problema na, baka may butas na sa loob ng ating makina. Anyway, it's another topic pero at least nabigyan ko kayo ng sample at idea kung paano ginagawa itong mga test na ito. So, back to the topic, yun, check the quality and quantity ng ating lubricant on the bearing. So, yung binigay kong sample sa inyo sa mismong makina na natin na mostly hindi natin nakikita yung loob. So, lubrication system maintenance checklist. So, clean lubrication reservoir periodically but do not use cotton or fiber rags to avoid contamination. Again, this is very generic, general. Always check your manufacturer's recommendation on how to store, maintain yung ating mga lube oil system o yung ating lube oil. Ano, paano ba dapat itinatago? Dapat ba nakadrumming siya? Dapat ba may malaking reservoir na paglalagyan ng ating lube oil? So, i-check po natin sa ating manual. Ano. Kung hindi po may iwasan at ang delivery talaga sa atin ng ating mga lube oil is drumming, basically, dapat daw po pag drumming, yung mode of delivery, pag in-store natin yung ating mga lube oil, dapat daw po nakahiga. No? Kung hindi maiiwasan na nakahiga, dapat nakatilt ng konti. Bakit? Kasi kung nakatayo po siya directly, 'pag naulanan, yung ulan maiipon sa ibabaw ng ating drum po. At 'pag hindi natin naagapan yon at medyo nagtagal,
magkakaroon ng kalawang, mabubutas yung ating drum, yung ibabaw ng drum, yung tubig sa ibabaw baka pumasok sa loob, ano. Kaya dapat daw po naka-tilt, no. Kung siya naman daw po ay i-store natin ng nakahiga, dapat daw yung butas o yung pinaka-cap kung saan natin bubuksan yung ating drum ng lube oil, dapat naka-slant din daw siya po 45 degrees. Oh, bakit? Kung mapapansin niyo po kasi, yung ating mga drum hindi po siya talaga punong-puno, ano po. Kasi nabanggit ko nga po kanina, nag-e-expand 'yan, ano po. 'Pag po kasi nainitan at nag-expand yung ating drum, may tendency na tumaas yung pressure sa loob, bumukas yung ating drum, ano po. Kung yung pong drum natin is yung butas, yung taklob is nasa baba or hindi naka 45 degrees, matatapon yung ating lube oil, ano. Pero kung siya po ay naka 45 degrees, yung ibabaw niya po is hollow kasi nga hindi naman po talaga siya punong-puno. So, nasa safe side pa rin po tayo. Sample lang po yan. Again, always check your manufacturer's recommendation on how to store your lube oil. So, continuing with our slide. So, we should remove and clean yung ating mga strainer regularly. Ano po? Sa amin po dito sa planta, pag nag-change oil, palit na rin po ng mga filters. Ano, kasi nga nabanggit ko kayo sa inyo kanina sa simula ng ating program is yung ating langis kasi nag-a-acts din siya as cleaner. Yung mga dumi sumasama sa lube oil, pinipilter yan ng ating tinatawag na lube oil filter. So yung mga dumi naando sa ating filter. Kaya pag nag-change oil din po tayo, dapat change filter na rin po. Kaya nakalagay po dyan, remove and clean strainer regularly. Po. So dapat din daw po tayo mag-change ng mga line filter. Ano po? Kasi kami po, yung ating mismong makina po, dapat meron siyang mga filter. Fuel filter, water filter, lube oil filter. Ano po? Pero kami din po dito sa planta, sa mga day tank natin, day tank kung saan kumukuha ng diesel yung ating makina, may separate din po siya na filter. No? Ganyan po yung protection na ginagawa namin. Kasi oras po na magkaroon ng dumi, pumasok sa ating makina or tubig, malaking problema na po yan kasi babara sa ating mga injector, babara sa ating mga fuel pump. So magkakaroon tayo ng sira sa makina, downtime yan sa ating makina. So we should also check yung ating mga flexible hoses for cracks, puncture, and wear. We should also check yung ating tubing, pipe for flattening or breaks. We should check for leaking or weeping at all connection. We should also check yung tightness of our connectors or connections, but avoid over-tightening. Monitor system, annual drops or unusual drops or increase in operating pressure. So, dito po, for example sa amin, sa mga makina, so may mga monitoring system po tayo dyan. Ano? Isa po sa monitor natin is yung ating lube oil pressure. Hindi po pwede na sobrang taas ng ating lube oil pressure. Taas po ng ating lube oil pressure, ibig sabihin, may problema sa ating makina, hindi nare-release o hindi maganda yung combustion. At hindi rin din po pwede na sobrang baba ng ating lube oil pressure. Ibig sabihin po, pag mababa naman yung ating lube oil pressure, it's either kulang yung ating lube oil. Kaya makikita po natin yan dito sa planta sa mga monitoring natin. For sure, familiar po dyan yung mga may experience sa mga power plants or malalaking engines. Only recommend lubricants. What should be used? Lubricants with additive that clog filters or flow appropriation in the vessel should be avoided. Ito po yung madalas at laging tanong sa atin. At as a general ano na lang po, ito, information ng lahat. Kung sakaling mapupunta kayo sa mga power plants, makapagtrabaho kayo, iwasan po natin na maghalo lubricant. For example, kami po ang ginagamit naming lubricant is, for example lang po,
Shell, Shell na lube oil. Ngayon naubusan kami ng Shell na lube oil, pero may malapit na Petron. So, puwede naman nating gamitin yung kay Petron as long as pareho, ano po, pareho yung langis, pareho yung additive. For example, ah, sabihin na natin na example ng langis, SAE 40, oh, 'pag sinabi kong SAE 40 or kung ano man yung tatlong digit kasi may ano po yun, eh, may iba't ibang ibig sabihin, ano po, yung kagaya po nung SAE 40. Yung 40 po kasi is yung temperature, ano po. Yung temperature na 40, -40 or +40, kayang i-withstand ng ating lube oil. Kung -40 kasi siyempre po 'pag malamig, sabi ko nga po, 'pag malamig kasi nagko-contract. Pagka mainit nag-e-expand, ano po. Pero at -40 or +40, same pa rin yung consistency ng ating langis, ano po. Kaya kung naubusan po tayo ng Shell na lube oil, hanapin natin yung katulad, eksaktong katulad kay Petron. Tapos yun yung gagamitin natin. 'Wag po tayong maghahalo, 'no. Kunyari, may tirang kalahating drum, ay isang drum yung kailangan natin. So, kukuha tayo ng kalahating drum kay Shell, paghahaluin natin yung kay Petron, 'wag po nating gawin yun. Dahil magkaiba po ng additives na ginagamit yung iba't ibang company. Kaya 'wag po nating paghahaluin. Puwede nating gamitin pansamantala, basta pareho yung kay Shell at saka kay Petron. Pero yung rule of thumb po, kung ano yung recommended 'pag sinabi sa ating manual na Shell, Shell ang gamitin. Oh, pero kung sakali nga po magkataon na magkaubusan tapos wala pa tayong nakikitang delivery tapos may malapit naman na Petron, gamitin po natin yung kapareho. So, andiyan din po to avoid introducing air and contaminants into the system, follow lubricant storage and filling procedure. So, nabanggit ko naman na po 'yan kanina sa inyo, yung storage procedure. So, lubricant should be stored in a sealed container at all times. Permanent sealed container with a sump pump to pump up lubricant as needed is recommended. Contaminated lubricant will certainly cause problem. Kaya po yung mano-mano na nagche-change oil, kailangan po medyo maingat na po. Lalo na kung yung makina natin is malayo kung saan naka-stock yung ating mga lube oil. So, minsan nagbabalde-balde yan. Minsan po mano-mano, no? Portion by portion yung pagsasalin. So, kailangan po maingat tayo diyan. Dapat iniiwasan natin na malagyan ng any contaminants. Sabi nga diyan, kahit nga daw air, iwasan natin eh. Ano, kung may iwasan. Kung hindi naman, make sure na iwasan nating ma-contaminate. Marami po tayong mga ways para maiwasan. Gamit tayo ng hairnet, gloves, PPE, etc. So, kanina nabanggit ko yung SAE 40. Ano, yung SAE po kasi ang ibig sabihin ng Society of Automotive Engineers, 40. So, kung wala tayong same na parehong-pareho nun kay Shell, hanapin natin yung katumbas niya kay Petron. And the given plan, there are numbers of important steps that, if implemented, will increase equipment reliability. So ito po yung 10 lubrication best practices. So
Ang iba po dito is nabanggit na naman natin kanina. Ito. So if you have a good lubrication strategy, you will improve your plant and equipment uptime. So number one, we should assess o benchmark. Kaya diyan po papasok yung ating ISO 9001, yung ating quality management system. Number two, we should organize and plan. Three, identification. Four, cleanliness control. Five, implant dispensing. Six, grease lubrication tool. Number seven, contamination control. Eight, oil analysis. Nine, environmental control. 10, knowledge management. So the following 10 lubrication best practices can help companies achieve the optimal result in maintenance costs compared to production reliability. So yung ating assessment and benchmarking, in this process, you assess the things that you do right as well as the things you need to do better. Kaya dapat po, napakahalaga ng ating ISO dito. Kasi dito, makikita natin yung mga pwede pa nating i-improve. Organization and planning. This step is about ensuring that all lubrication tasks in the plant are completed at the right time with the right lubricant and the right quality while using the right processes. For this, most companies use software to control and report the activity. Pero kami po sa planta, mano-mano, recorded manually. May logbook po tayo, may log sheet po tayo, may maintenance manual po tayo na ginagamit. Identification. Ensure that the right lubricant is added to a piece of equipment, a labeling system is needed. So ito po mostly ginagamit lang pag maraming iba't ibang klase ng makina. So again, isang makina, may nire-recommend po yung ating manufacturer na gagamitin na lube oil. No? So pagdami ng makina, iba't iba po yan. So dapat po gamitan na natin ng labeling system. Yung iba po ang ginagamit is may nakasulat. No? Pero mas madali po yung color-coded. Po, yung makina natin, ang pintura niya is same do sa pintura nung drum ng lube oil na gagamitin para maiwasan po ang paghahalo-halo. So lubricants are complex chemical composition and are often very incompatible. So to avoid error of mixing lubes and to support industry standards, particularly in the food grade industry, a good labeling system is necessary. So cleanliness control. Oil contamination is a major source of components wear and equipment failure. Therefore, it's important that only clean lubricants are used in the equipment operation. Cleanliness control centers ensures that the lubricant is stored safely, is clean, and is transferred in contamination-free environment. Best practices for cleanliness control include use only fully sealed containers. Link air meters to all containers to prevent the ingress of water and contaminants from the atmosphere. Filter for oil to get it very clean. Only use contamination-free containers that will not generate contaminants. So, yun po, kanina nagbigay na rin po ako ng sample na ginagamit namin dito sa planta kung paano nag-i-store ng ating mga lubricants. So, in-plant dispensing. So, open and dirty dispensing containers can be a source of contamination entering the machine. Dispensing equipment must be safe, clean, and closed. It also should be efficient, easy to use, adapted to application being filled. Make sure the all containers are well identified so that mistakes occur. So no mistakes occur regardless of who uses them.
Ito po napaka-basic, yung tinatawag na proper communication sa planta, pero minsan po talaga hindi maiiwasan po. Nangyayari po kasi may mga procedure na bago or in-integrate, tapos yung ibang kasamahan naman po is hindi na-notify po. So, iwasan po natin yon. Kaya mahalaga po nung proper communication sa ating planta. Ah, Siguro po break muna po tayo at may tumatawag na naman. Pasensya lang po, sandali lang po. Break muna po tayo, 10 minutes. Thank you po.